Ang unang ginagawa ko para malinisan ko yung air filter, hinahanap ko muna siya. Mapa-scooter man o mga automatic na motor or decluts, meron niyang air filter na nakalagay. Minsan nasa gilid, minsan nasa harap. Yung nakalagay yung air filter. Pero sa mga scooter, nasa gilid talaga yan. So, ito yung sa akin. Nasa harap siya. Para hindi na tayo magbaklas-baklas ng karburador, ito na lang yung gagawin natin. Pero paalala Paps optional lang to. Pwedeng baklasin yung karburador o pwedeng hindi. Nasa sa inyo yun. Pero kung hindi ka naman busy tao, baklasin mo na. Pero pag medyo busy ka at yung motor mo hindi naman masyado ginagamit, pwede ito sa ganitong paraan. Ito yung cover ng air filter. Tapos itong foam na to papalitan ko rin to ng bago. Maghiwa na lang ako ng foam na kasing sukat niya. Tapos itong screen, lilinisan ko lang to mamaya bago ibalik. Tapos itong parts na to, tagos yan sa dito sa pinaka-ilalim dito sa wait lang. Ito yung karburador. Ito yung padaanan natin ngayon ng panlinis ng karburador. Diyan natin i-spray yan. Bago natin i-spray yan to ng panlinis ng karburador, linisan muna natin yung loob ng filter box para pag i-spray natin hindi mahigop yung mga alikabok dito sa paligid sa air filter box. Ito yung ginagamit kong panlinis ng karburador o panggilid, throttle body, transmission. Meron naman siyang guide dito, basahin nyo na lang yung guide kung saan siya pwedeng gamitin. Malaking tulong to kasi pag i-spray mo sa kanya yung maruming parte, tanggal agad tapos mabilis lang siyang matuyo. Kaya nagustuhan ko tong na to, cleaner na to kasi di sa hassle gamitin. Di mo na kailangan magpunas-punas, kusa na siyang malalagay. Yung mga dumi, tsaka yung mga langis na medyo nanigas na talaga sa loob ng panggilid, transmission, tanggal talaga siya. Walang kahirap-hirap na tanggalin. Maglagay na lang akong link dyan sa baba kung gusto nyo ganitong brand na panlinis. So ngayon, ipaandarin ko lang tong motor. Susi ka muna, tapos paandarin ko. Para masimulan na natin yung paglilinis ng karburador na hindi binabaklas yung karburador. So ngayon, ito lang gawin natin, paandarin natin yung makina high throttle. Tapos sabay spray. Tapos pag parang marinig nyo na parang sinisinok yung motor o parang mamamatay, dahan-dahanin nyo ng pag-throttle ulit. Tapos high RPM na naman ulit. Kung hindi masyadong saktong lang high RPM lang. Tapos spray ulit. Kaya kung pag-spray nyo ay namatay yung makina, paandarin nyo na lang ulit. Tapos pag-aandar na, higain nyo na lang yung throttle. Basta saktong high RPM lang, yan, sobra. Tapos ulitin mo lang hanggang 4 na beses habang naka-under yung makina. So ganun lang yung paraan dyan kung paano gamitin yung panlinis na to sa karburador o sa combustion engine na hindi binabaklas. Tapos tigain mo na lang yung throttle. Yung saktong tiga lang, wag full throttle, half throttle lang gagawin. Tapos spray naman ulit. Ganun lang, paulit-ulit lang. Mga 4 na beses nyung gawin yun or 3. Ngayon, tapos na to. Itong lumang foam niya, papalitan ko na to ng bago. Ito yung pinalit ko. Sinukat ko lang yung gaano kalaki yung foam na ipapalit ko. 10 piso lang naman to. Tapos yung screen niya, nalinis ko na din. Yan, so ganun lang Pops, sundan mo lang yun para makakuha ka ng idea para hindi ka na masyadong mahassle pa pag baklas. Basta sabi ko nga nung una, optional lang. Kung hindi ka naman busy, baklasin mo kung marami kang ginagawa.
at saka hindi na masyadong nagamit yung motor mo, ito na lang yung gagawin mo para mapabilis at saka marami ka pang gagawin sa buhay. Ito yung mabilis na paraan para maglinis ng karburador. At saka kung nag-aalala ka, baka maapektuhan yung combustion engine, hindi po, nakakatulong din po yan para matanggal yung mga carbon sa loob ng combustion engine. So Paps, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan mo itong ganitong klaseng video kahit medyo matagal ako nag-upload pero pipilitin ko pa rin mag-upload. Basta may oras tayo, pipilitin talaga natin. Hanggang dito na lang mga Paps. Paalam na.